Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Narito kami ngayon sa bahay bakasyonan ng ating katiyats. Magandang lugar ito kasi high altitude, malamig dito. Malamig ang simoy ng hangin, malamig sa gabi at talagang malamig. Parang Baguio City kasi napakataas na bundok ito. At merong na-detect dito sila katiyats kasi nag-treasure hunt din ito, mga treasure hunters. Nais lang nilang ipa-confirm sa atin kung pareho ang detection. Okay, maganda ang lugar na ito kasi merong mga history ng Japanese occupation at US Army occupation sa kabundukan na ito. Kaya ito ang ilustrasyon ko. Atin muna panoorin. Okay mga katiyats, ang kwento sa lugar na ito ay merong century old tree na naputol na sa banda rito. Nakatayo dyan. Bago ito ma-develop ng ating katiyats, ang lugar na ito kasi noon ay napakaano pa nito. Talagang forest. Kalasangan. At dito nagtatago si yung pag-eskapo ni MacArthur. Dito siya dumaan. Kinuha siya dito ng helicopter. Kasi ito yung pinakamataas na bundok sa lugar na ito. At kung kayo napadaan dito, familiar kayo rito kasi maraming resorts sa mga lugar na ito. Ngayon, pero noon ito'y talagang wala yatang makakaakyat dito na mga sasakyan noon kasi ang daanan ay hindi pa simentado. Kaya positive siya at magandang paglagyan ng mga item kasi napakataas nga na bundok. At hindi lang yan, itong banda rito merong creek dyan, napakagandang creek at meron ding mga signs. Kaya kung merong treasure dito na creek, ito na-detect na natin to nung last mga episode natin at merong marker dyan at meron ding detection. So kapag meron dito na banda, meron din ito dito sa may patag. Okay, kasi medyo patag na siya na lugar, so pwedeng meron din dyan. Okay, so ayon sa ating katiyat, centennial old tree na putol na. At itong mga pine trees na nakatayo dito, yan ay tinanim na, bago pa lang yan. Kaya ang pine trees talagang tumutubo yan sa mga lugar na katulad ng Baguio City, ng Tagaytay, dito sa Mindanao, itong matataas na bundok dito sa Bukidnon. Tumutubo yung mga pine trees na yan. Kaya ito, ayon sa ating katiyats, ay meron din kasi silang mga kagamitan. Nais lang nilang iparimap kung positive din. Kaya ito, dito banda na detect nila, ito yung hotspot valley. So diyan tayo mamaya mag-detect gamit ng ating mga gamit sa pang-locate. At kapag dito, ibig sabihin ay meron ngang detection dyan. Ngayon, kung mayroong detection, 50-50 chance pa rin yan. Kasi pwedeng 50-50 yan. Pwedeng kayamanan, pwedeng hindi. Kasi pwedeng high deposit na concentrated minerals ang meron dyan. Pwedeng may bato na merong mga iron content. At yan ang matatamaan ng ating mga kagamitan. Ang mahirap kasi sa Pilipinas, talagang tayo kasi ang land of affair, tayo ang lupain ng ginto, tayo ang lupain ng mga perlas, ang karagatan natin, tayo ang pinagpala na lugar sa buong mundo ng naglilika ng sanlibutan ng ating Panginoon. Kaya ang lupain natin ay napakaraming minerals. Yang nag-imbento kasi ng mga detector na yan, ng mga scanners, ay hindi mayaman sa minerals ang kanilang lupain. Kaya doon nila kinakalibrate yan sa lupa nila. And then pagdating dito ay nababaliw ang gamit. Nabubuang kasi mabigla ang gamit kasi madetect niya ang daming minerals. Kaya mag-register na precious metals. Precious minerals naman talaga pero unprocessed, katulad ng mga nickel, di ba? Silver, ore, chromite, yan, nagdidetect ang mga yan. At marami yan sa atin. Kaya kapag tumunog ang inyong detector, kahit na ang inyong scanners merong mag-register dyan na mataas na value, hindi pa rin yan sigurado. 50-50 pa rin yan.
Kaya sa ating mga katiyats na gustong magpa-scan, ang scanner ay malalaman niya lang ang lalim at ang quantity, kung marami-rami ba, kung volume ba. Pero sa pag-identify ay naluloko pa rin ng scanner, kasi kahit mga minerals talaga ay babasahin niya na precious or gold. Ganyan ang katotohanan. Okay, at malalaman natin yan na hindi yan minerals kapag magrehistro sa scanner sa lalim na 4 meters or 5 meters or 3 meters. Pero kapag magtuturo na yan ng malalim na 20 to 15, ay magdalawang isip na kayo, kasi minerals pa rin yan. At magagastos lang kayo ng malaki. Ngayon, kapag mga malalim na mga tinuturo ng scanner, kapag walang mapa ay huwag nyo nang hukayin. Lalo na kapag walang legit marker na malapit sa na-detect ng scanner, ay huwag nyo nang hukayin, kasi pwedeng minerals lang talaga siya. Pwedeng concentrated packet of minerals, katulad ng na-detect namin noon, nag-reading sa Proton LB16 ng 30,000. Pero nang hukayin namin ay mga false gold. Okay, yung mga parang ginto na dilaw na magaan, lumulutang sa tubig. Ganon, mga pyrites. Ang daming pyrites. At nag-register yun na mataas na value sa scanner. Kaya hinukay kagad namin sa lalim na 8 meters. Naakala namin ay yun na yun, kasi 8 meters mababaw. Ay hindi pala. Kaya kung ano man ang ma-detect o ma-scan natin, palaging 50-50 minerals, 50-50 ginto, dahil narito tayo sa lupain ng ginto ang Pilipinas. Lupain ng minerals. Highly mineralized soil ang lupain natin. Kaya ang paggamit ng mga modern equipment ay makakatulong din yan. Pero ang analysis talaga ang 50% na epektibo, ang dagdagan na lang ng kagamitan. Yung mga naniniwala sa kagamitan lamang na walang analysis, malayong mangyari. Kapag detect ka lang, walang mga markers, walang pagbasihan, walang history, walang live pointer, walang legit talaga na marker. Yung legit talaga, yung minarka sa bato ng kamay ng tao, hindi yung minarka ng tubig. Kapag walang mga ganyan, and then nagka-scan kayo, nakadetect kayo ng high value, mataas na reading, ay 50-50 pa rin yan. Kaya sa treasure hunting ay walang sure dito. Treasure. Merong trace, walang sure, di ba? Ito ay 50-50 talaga ito. Pwedeng meron, pwedeng wala. Parang ano lang to eh. Yung pula sa puti. Pero mas madali kang manalo sa pula sa puti. Kasi 4 na taya mo, manalo ka na. Dito sa treasure hunting ratio, ang ratio ng panalo mo dito is 1:100. So ibig sabihin, hukay ka ng 100, kahukay ay pwedeng makatagpo ka na ng isa. So yan kataas ang ratio bago tayo makahits, mga katiyats. Okay, so sa mga bago pa lamang, gusto niyo bang sumubok? Okay, magandang sumubok para malaman natin ang hirap sa paghanap ng mga ito. At bago tayo magpatuloy, sabihin ko lang na ang natitira ngayon ay talagang yung mga malalim na. Mga malalim na. Bihira na lang ang mababaw ngayon, kaunti na lang. Kasi ang mga mababaw, alam na natin, maraming nakapulot niyan, aksidente. At maraming nagtayo ng mga bahay na natamaan nila. Maraming nagtanim sa bundok ng mga kamuti at natamaan din yan. Kasi yan yung mga mababaw. Ngayon, ang natira na lamang ay mga medium to big deposit. At ang mga lalim ng mga medium ay nasa 14 meters. 10 meters, big deposit, nasa 20 to 30. Aabot ng 60 meters deep. Kaya mahirap na talaga. Ang tanging pag-asa na lang natin kung ituturo talaga sa atin yan ng
gumagawa ng lahat ng bagay sa mundo kapag talagang ituturo yan. Na panaginip ka, ituturo sa'yo. Hukayin mo. Marami ang nakakuha. Okay, so patuloy na tayo sa ating video mga ka-TX. Okay, kanina ay ginamitan natin ng dowsing rod or divinity rod, L-rod, ang sight sa unang parte ng video. Ngayon ay pendulum na naman. Tingnan natin kung papalo o papunta doon ang pendulum. Ang lang sa pendulum, yung hindi gaano siyang popular kasi matagal ang pagkilos ng pendulum. Pero ito'y epektibo na gamit kasi gravity ang gamit. So kapag may higop sa kanya na energy ay kikilos siya. At yung frequency, yung kapareho na frequency sa bala niyan, may ginto kasi yan sa loob. So hanapin niya ang parehong frequency. Kaya ganyan ang mangyayari na doon siya pupunta sa kapareho niya. Okay, ngayon ito test naman natin sa electronic locator. Tingnan natin kung iikot dito. Ito yung tinatawag nila na helicopter kasi umiikot. Malakas ang ikot. Pero kahit nakasetting yan sa gold, iikot pa rin yan kapag napadaan ka sa deposit of minerals. Yung merong highly mineralized rock, ay malakas ang ikot niyan. Mga nabubulok na metal, iikot din yan kahit nakaset yan sa gold. So ito, final natin detection using Nokta Macro. Ito, aabot ito ng kung maliliit na box ay ma-detect niya kapag metal ng 3 meters. Kapag malaki na parang truck, ang laki parang kutsi na metal sa ilalim ng lupa, aabot siya ng 5 meters. So 3 to 5 meters. Makakuha tayo ng mga giveaway gamit lang ito kasi merong identifier ito, may mag-identify siya. Kapag pinisila ang button kung anong na-detect, ay lalabas kung precious o metal lang ang na-detect. At kung gusto niyong bumili ng mas maganda pa ng mga gamit dito, ito kasi noon una labas nito, ang mahal nito 120, 122 ang palit ko nito. 122 ang bili ko. 122k. Noon 5 years ago. Ngayon yan, wala na, phase out na yan. Ay meron ng dyan, replacement na mas maganda na mga klase. Kaya tawagan nyo si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica kapag gusto nyo ng magagandang gamit na tulad nyan. Narito ang kanyang number, 0975-6675-030, at huwag mahiyang magtanong. Sabihin lang akong nagbigay ng number para hindi siya magtaka kung saan kayo kumuha ng numero. Okay, at ito, so positive ang detection. Ayan, tumapat na si pendulum mismo sa na-detect na area. Positive siya pero hindi ginto sa aking detector. Hindi ginto ang nag-register kundi highly mineralized or metal. Kaya pwedeng hukayin din kasi metal. Baka nakalagay siya sa mga drums na made of metals. Okay, so tapos na ang ating misyon. Kami ay magpaalam na mga ka-TX. Harinawa na nasa mabuting kalagayan kayo diyan. Hanggang sa muli, paalam.